Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 9,220 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. At malapit na po tayo sa 10,000 subscribers milestones. Sana po ay makasama ko kayo pagdating ng panahon na yan at pag na-reach natin yan, hopefully and we are praying na makuha natin yan this November or at least at the end of the year. Okay? Ang pag-usapan po natin ngayon ay yun dyan sa Maynila. No? Tila bagang yung mga paninira kay Yorme Isko Moreno Dumagoso ay di tumatalab. Talagang parang desperate na. Desperado na ang mga naninira sa kanya na pinapangunahan ni Joel Chua. Ito po si Joel Chua ay dating majority floor leader ng Konseho ng Maynila at talaga namang inendorso ni Yorme Isko Moreno upang maging kongresista ng 3rd District. Yan po yung Quiapo, Santa Cruz at Chinatown yata yan. Kaya lang, tingnan nyo naman po, kadumi-dumi ng lugar na yan at parang walang mga proyekto na ipinamimigay at ipinapatayo ang congressman na yan. Waipek ang propaganda laban kay dating Yorme Isko Moreno Dumagoso na hinihinalang nagmumula sa kampo ng mga kalaban nito sa politika. Saan pa nga ba manggagaling ang mga paninirang ito? Ayan, tayo nga naman, tayo ay maliit na YouTuber, ay talagang sinisiraan din ng kung sino-sino sa kampo ng mga kalaban ni Yorme Isko Moreno. Kaya nga naman, pinapanawagan natin sa ating mga Iskonians, mga Iskorganic, na suportahan din ang ating channel upang maging maramdaman natin ang suporta ng mga taga-suporta ni Yorme Isko Moreno. Ayon sa mga supporters ni Yorme, sa loob ng kampo nila, nagmula mismo ang sinasabing black propaganda laban kay Mayora Hani Lacuna. Yung kakampi nila ang gumawa ng kuno ay paninira kay Mayora at ginagawa nila ito para pasamain si Isko sa publiko. Para wa-effect ito kasi kahit anong paninira ang gawin nila ay hindi naman nagbabago ang pagtangkilik at pagmamahal ng mga batang Maynila kay Yorme Isko Moreno. Sabi ng ibang source, kaya naman talaga walang effect dahil hanggang ngayon, hanggat pagbabalik ni Yorme Isko Moreno dyan sa Maynila, ay ramdam na ramdam ni Yorme Isko Moreno ang pagmamahal ng bawat isang taga Maynila. Una, dagdag nito, bukas na aklat na sa publiko ang mga paninira kay Yorme Isko Moreno Dumagoso. May nangyari ba sa paninirang iyon? Wala. Wa-effect nga. Di ba? Naging mayor nga siya noong 2019. The rest is history, pero hindi sila nagtagumpay. Hindi ba? Ang tanong, bakit nga ba pinababalik si Yorme Isko ng mayorya o kaya lahat ng mga taga-Maynila sa Maynila? Dahil nga po naman ay talaga namang napakapangit ng lugar na ito. Ako po mismo, naranasan po natin yan. Naranasan po natin bahain dyan sa Maynila. Naranasan po natin makita ang kadumihan, ang kabulukan ng mga parke, ang mga pinagmamalaki nila mga programa na hindi naman kaaya-aya, at saka yung mga homeless na mga kakalat-kalat dyan, pati yung mga aso't pusa ay kumakalat, nagkakalat dyan sa Maynila. Yung kanilang mga dumi, dyan sa papuntang Intramuros, sa Pedro Hill, dyan sa Tondo, sa Sampaloc, sa Santa Ana, at kung saang lugar pa. Tinupad kasi ni Isko ang ipinangako niya na agad-agad lilinisin niya ang maruruming kalsada ng Maynila nang manalo ito noong 2019 midterm elections. Ang mga dating amoy ebak, marumi at magulong commercial district sa lungsod, nilinis niya
tayo ang saksi nun. Ang paligid ng liwasang Bonifacio na kinaroroonan ng monumento ng Supremo ng Katipunan. Ngayon po ay napakadumi, pero ito ay nilinis ni Yorme Isko Moreno nung pag-upo niya, day 1 pa lang, noong 2019. Kaya nga naman, tuwa-tuwa ang mga tao dahil talagang nilinis niya, pinagtsagaan niyang linisin. Sabi pa nga ni Yorme Isko Moreno Dumagoso, katabi lang ng dambana ang City Hall, pero nagkalat ang dumi, amoy ebak pa. Ganito ulit ang kalagayan ng lugar. Pinabayaan na, nagbalik sa dating masangsang na amoy ang panghi ng magkakahalong panghi at bantot ng dumi ng tao at nagkalat na ligaw na aso't pusa. Hindi lang yun, pati mga homeless na mga katauhan diyan ay nagkalat-kalat na namamalimos. Pero wala namang problema doon. Kaya lang nga po talaga, naapektuhan din po ang business ng Kalakhang, Maynila. Akala ni Isko nang iwan niya ang City Hall at ipinagkatiwala nito sa dating vice alkalde na kasama niya, si Mayora Hani Lacuna, mapapanatili ang ningning at sigla ng paligid at iagpaw ang kabuhayan at buhay ng Manilenyo. Ngunit nga, kung napanatili sana ni Mayora ang iniwang pamana ni Yorme Isko Moreno, talagang sinado naman ang target ni Yorme Isko Moreno. Pero ano ang idinadaing sa kanya ng ang mga batang Maynila? Anong sigaw nila? Bumalik ka na lang, Yorme Isko, at ibalik mo ang ganda at sigla ng Maynila. Ano ang naging tugon ni Yorme Isko Moreno? Imbes na tumanaw ng utang na loob kila Mayora Hani Lacuna, ay tumanaw ito ng utang na loob sa mga taga-Batang Maynila. Ano ang naging narinig ko ang daing nila, naramdaman ko ang mga hinagpis nila, at sino ako para hindi makinig? Sino ako para hindi kumilos? Sino ako para iwanan sila? Huwag po kayong mag-alala, babalik na po si Yorme Isko Moreno. Yan, nakakatuwa po dahil unti-unti na nating nararamdaman ang pag-asa para diyan sa lungsod ng Maynila. Hindi lang po mga taga-Maynila ang makikinabang nito, pati po ang mga taong bumibisita at nagtatrabaho po sa lungsod ng Maynila. Ang mga turista, domestic at international tourists na bumibisita diyan sa Intramuros, sa Luneta at saka iba't ibang mga lugar ay talagang matutuwa, at ang mga business individuals, ang mga businessmen and women ay talaga naman matutuwa. Kaya nga po, mabuhay ka, Yorme Isko Moreno. Malapit na po ang pagbabalik ni Yorme Isko Moreno dyan sa Maynila, sa Mayo, sa Hunyo. Talagang magbabalik na si Yorme Isko Moreno. Maraming salamat po guys. God bless you all.